Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hosanna. Hosanna. Ayan. Praise God. Salamat sa Panginoon sa hapong ito. Tayo na naman po ay nagkaroon ng ganitong dakilang pribilehiyo na magkasama-sama at magpuri, sumamba at magpasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Kanina pa lamang sa ating praise and worship ay tunay po na nararamdaman natin ang presensya ng Diyos. Bagamat sa labas ay malamig dahil makulimlim, paminsan-minsan ay umaambon, so malamig ang panahon, no, sa labas, pakiramdam sa labas. Dito siguro malamig din dahil sa aircon, pero naniniwala ako na kahit na malamig ang nararamdaman ninyo sa inyong mga balat, ngunit nag-iinit ang inyong mga puso sa pagsamba sa Diyos. Amen po ba? Amen? Tama, parang hindi yata tama yung sinabi ko. Mainit po ba ang inyong mga puso sa pagsamba at pagpupuri sa Diyos sa hapong ito? Hallelujah. Amen. Amen. Kasing init nung praise ay yung special number. Kasing init ba ng special number ng mga bata, mga kapatid? Amen. Ayan. So purihin ang Panginoon. Sa oras nito, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos at pakita po natin yung ating title o yung sermon title natin sa umagang sa hapong ito. God's goodness in all things. Pwede ba nating basahin? Sabay-sabay po tayo mga mahal na kapatid. Yung title po natin. Yung title po muna. Kaya pa. Nawala. Ayan. Sabay-sabay. 1, 2, 3, begin. God's goodness in all things. Basahin po natin yung ating teksto o yung scripture natin from Romans chapter 8, verse 28. Let us all read together. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Sandali tayo manalangin mga kapatid. Ilapit natin sa Panginoon yung oras nito sa ating pakikinig ng Kanyang mga salita. Ama naming Diyos, salamat po sa muling pagkakataong ito na kami ay makakapakinig ng iyong mga salita. Itinatas po namin sa iyo na kami po ay iyong basbasan at pagpalain at buksan mo po ang aming mga puso at isipan, maunawaan namin ang iyong mga mensahe. Pagpalain mo po ang iyong mga salita. Itago mo po ako sa iyong likuran, ikaw lamang po ang marinig, ikaw lamang po ang makita, Panginoon. Wala po akong kakayanan. Mahina po ako, ikaw lamang ang malakas, Panginoon, ikaw lamang ang dakila. Sa iyo lahat ang papuri at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen, amen. Praise God. Hallelujah. One time, there was a time na makikita natin yan sa John chapter 9. There was a time, Jesus Christ was walking at kasama niya yung kanyang mga disciples. At may nakita po silang isang lalaking bulag since birth. No? So ito ay isang bulag. He was born blind. And then, nung makita ng mga disciples, yung lalaking bulag na yon, ay tinanong po nila si Jesus Christ. At sabi nila, Panginoon, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? No? Panginoon, sino po ba ang nagkasala? Ang lalaki po bang ito o ang kanyang mga magulang kung bakit siya ipinanganak na bulag? And the Lord Jesus Christ answered them and He said, neither this man nor his parents sinned that he was born blind. But this happened. He was born blind so that the power of God might be displayed in his life. Amen? Imagine mga mahal na kapatid, yung lalaking yon ipinanganak ng bulag, pero yung pala, may dakilang purpose ang Diyos kung bakit siya ipinanganak na bulag. Hindi lang pala siya basta ipinanganak ng bulag nang walang dahilan. He was born blind so that in the pag dumating yung fullness of time, ay sa pamamagitan ng kanyang pagiging bulag, sa kanyang pagiging yung situation niya as a man born blind, ay maipapahayag
ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Nakaka-relate po ba tayo, mga mahal na kapatid, sa kwento ng lalaking ito? Na kung minsan ay may mga pagkakataon sa ating buhay na hindi natin inaasahan na kahit ikaw ay isang mananampalataya, isang matapat na Kristiyano, pero may dumarating pa rin yung mga bagay na hindi inaasahan natin na nakakaranas pa rin tayo ng mga pagsubok at problema, mga kabigatan sa buhay, mga struggle sa buhay. Pero alam niyo po ba, mga mahal na kapatid, at kapag ka nangyayari sa atin yung mga ganong bagay, we tend to question God. We tend to question God's goodness. Sasabihin natin, nasaan ang Panginoon? Nasaan ang Diyos? Akala ko ba mabuti ang Panginoon? Di ba? Lagi nating inaawit yung sinasabi, yung praise na God is good. All the time. And all the time, God is good. Lagi natin sinasabi yan, mabuti ang Diyos sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, mabuti ang Diyos. Pero madali lang sabihin yung mga ganong kataga kapag ka ang buhay ay maayos, may pagkain sa pagkainan, may trabaho ang sinanay o si tatay, walang karamdaman ang mga miyembro sa pamilya, maayos, masaya ang buhay. Sinasabi natin, God is good. But what about if we experience difficulties? Can we still say, God is good? Pwede ba nating sabihin pa rin na mabuti ang Panginoon kapag may mga problema, may mga hindi inaasahang nangyayari sa ating buhay? For example, yung pagbiglang umulan, tumataas ang tubig, babaha, diba? Maaaring mabasa yung mga gamit natin. Can we still say, God is good? Mga mahal na kapatid. Pero alam nyo ba, sa kabila ng mga ganong pagkakataon, ang kabutihan ng Diyos ay hindi nagbabago. We cannot question the goodness of God. God is still good despite of other situation in our lives, despite of circumstances, despite of problems, despite of sickness. God is still good. Amen po ba? Tingnan po natin yung una nating main points dito. Pag-usapan natin yung pong kabutihan ng Panginoon. Let us understand God's goodness. Understand God's goodness. Napakaraming talata sa Bible na nagpapatunay na mabuti ang Panginoon. And you know, pag ikaw ay isang mananampalataya, isang kang Kristiyano, and you are a Bible-believing Christian, hindi ka pwedeng makipagdebate sa Bible, di ba? Sinabi na yan ng Bible given na yan. Pero tingnan natin yung mga Bible verse. Actually, napakaraming Bible verses na nagsasabing mabuti ang Panginoon. God is good. Pero pinili ko lang po yung 5 verses na ito. Una sa lahat, makikita natin yan dito sa 1 Chronicles chapter 16 verse 34. Sabi doon, may mga naka-highlight dyan. So, give thanks to the Lord, for He is good. For His mercy endures forever. No? Makikita din natin yan sa Psalm 100 verse 5. Sabi doon, for the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. And then sa Psalm 145 verse 9, sabi doon, the Lord is good to all. He has compassion on all He has made. And then sa Mark chapter 10 verse 18, no one is good but one, and that is God. And then James chapter 1 verse 17 ay sinabi, every good gift is from above, coming down from the Father of heavenly lights, who does not change like shifting shadows. And so on, and so on, and so many other verses in the Bible na nagsasabi at nagpapatunay na mabuti ang Diyos. Mga mahal na kapatid, ang tanong, have you ever experienced God's goodness? Nararanasan po ba ninyo ang kabutihan ng Panginoon? Amen. Hallelujah. Ang kabutihan ng Panginoon ay hindi lamang nakabase sa araw-araw na provision niya sa atin. Given na yon actually. Yung may nakakain tayo araw-araw, may sapat na kita, malusog ang pangangatawan, walang karamdaman. Those are given na nagpapatunay na mabuti ang Panginoon. Pero alam niyo po ba,
isa ring bagay na masasabi natin na katibayan na mabuti ang Diyos, yung katulad ng mga panahong ito, katulad ng araw na ito, katulad ng oras na ito, that you are able to come to this church. Nakapasok tayo sa bahay-sambahang ito ngayong araw na ito, ngayong hapon na ito. Na meron tayong pagkakataon magpuri sa Kanya, sumamba sa Kanya, magpasalamat sa Kanya, at makinig ng Kanyang mga salita. Yan ay patunay na mabuti ang Panginoon. Sapagkat binigyan niya tayo ng ganitong pribilehiyo. Amen po ba? God is good sa ating buhay. Mabuti ang Panginoon sa ating buhay. Kanina, inaawit natin yung napakagandang awit. God is good. God, you are good to me. You are so good to me. Hindi lamang natin yung aawitin. Dapat nararamdaman natin, nararanasan natin ang tunay na kabutihan ng Panginoon sa ating pamilya. No? Araw-araw kasama ninyo ang inyong mga mahal sa buhay. Hindi pa ba sapat yun na patunay na mabuti ang Panginoon? How about yung mga answered prayers natin? Mga panalangin na tinutugon ng Panginoon sa ating buhay. No? Kapag tayo ay tumawag sa Kanya, pinapakinggan ng Diyos ang ating mga dalangin, tinutugon niya ang ating mga paglapit, ang ating mga pag-iyak sa Kanya. Those are evidence of God's goodness in your life. Mga mahal na kapatid, mabuti ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Let us see another slide. Sa next slide po tayo. Tingnan po naman natin, what about this? What about finding good in bad situation? Kasi madaling sabihin mabuti ang Panginoon, madaling sabihin mabuti ang Diyos, di ba? Kapag everything is everything is doing well. Yan, no? Walang problema, walang sakit, di ba? Ika nga nila, smooth sailing. Wow, God is good. But what about if you experience some setbacks? Some problems, some challenges in your life? How about nagkaroon ka ng problema sa trabaho, nagka-problema ka sa pamilya mo o sa loved ones mo, sa mga nagkaroon ng sakit, for example. No? Makikita pa rin ba natin yung kabutihan ng Panginoon? O natatakpan ng mga bad situation na yon, yung goodness of God. No? Tingnan natin yung buhay po ni Joseph. Alright. Isang example po ito si Joseph. Joseph, he was the 11th son of Jacob. And he was his favorite son. No? Joseph was Jacob's favorite son. Dahil siya po yung paboritong anak ni Jacob, alam niyo po ba, ito pong si Joseph ay tinawag ding Joseph the Dreamer. Baka may mga nananaginip na dyan, kalabitin nga ninyo. Baka hindi na Joseph the Dreamer, baka Joanne the Dreamer na, o kaya ay kung sino man, nagdi-dream na tayo dahil sa sarap ng ating tulog. Tingnan niyo yung katabi niyo, baka natutulog na. So Joseph was a dreamer na panaginipan niya one time na darating ang panahon na siya ay magiging leader ng kanyang mga kapatid. Siya ay luluhod yung mga kapatid niya sa kanyang harapan. So that was his dream. And because of that, yung kanyang mga kapatid, yung kanyang mga elder brother, nagkaroon ng jealousy sa kanya at pinagplanuhan siya ng masama. So, ayaw naman nilang patayin si Joseph kasi nga, kadugo nila, kapatid naman nila. So, may isang kuya si Joseph, isa sa mga kuya niya, si Judah, I think, and nag-suggest na wag nating patayin si Joseph. Kapatid natin yan. No? Ibenta na lang natin. Actually, hinulog pa nga nila yan si Joseph sa balon. Hinulog nila. Kaya lang na-konsensya sila, no? Inahon nilang muli si Joseph, and then pagkatapos ay nung may makita silang mga traveler na papuntang Ehipto, papuntang Egypt, mga merchants, binenta na lang nila si Joseph doon sa mga travelers, yung mga bumabiyahe na papuntang Ehipto. So they sold out Joseph, and Joseph ended up to Potiphar's house. So, nung si Joseph ay kay Potiphar's house, siya po ay naging alipin ni Potiphar. Hindi lumaon, si Joseph ay
pinagbintangan na nanggahasa o ginahasa niya daw yung wife ni Potiphar. So yung wife ni Potiphar ay pinagbintangan si Joseph na gumawa ng masama sa kanya. So Joseph ended up in prison cell. Pero habang siya ay nandun sa prison cell, God never abandoned Joseph. Patuloy pa rin siyang sinamahan ng Panginoon. And then mula doon sa pagiging alipin kay Potiphar's house, naging prisoner siya. Siya ay inahon ng Diyos. Naging governor ng Egypt. Second to the Pharaoh himself. And then nung siya po ay governor ng Egypt, siya po ang namamahala doon sa pagkain nila. Yung mga iniimbak na pagkain ng mga Ehipto. Nagkaroon ng famine, nagkaroon ng tagutom sa Israel, sa bayan nila Jacob. Inutusan ni Jacob yung kanyang mga anak na pumunta doon sa Ehipto para bumili ng pagkain, ng trigo, ng grain. At doon nakilala ni Joseph yung kanyang mga kuya. Maraming beses, pabalik-balik sila, bumibili ng pagkain kay Joseph. Hindi nila nare-realize na si Joseph na pala, yung kaharap na pala nila yung kanilang kapatid na kanilang ibinenta sa Ehipto. Pero there was a time na hindi na matiis ni Joseph, no, yung kanyang pananabik sa kanyang mga kapatid, hanggang sa hindi niya nakayang kontrolin yung kanyang sarili. Then sa Genesis chapter 50 verse 20, he revealed his true identity to his brothers. And then nasabi niya, mga kapatid, ako to si Joseph. Ako yung ibinenta niyong kapatid ninyo. Ako yung ginawa niyo ng masama. Ako lamang naman yung pinagtangkaan yung ihulog sa balon. And then he said to them, "You're intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives." Praise God. Hallelujah. Joseph said, you plan evil against me. But God turned that evil things into good things. Alam niyo po, yung buong bayan ng Israel, kung hindi po napunta si Joseph sa Ehipto, magkakaroon ng tagutom. Actually, nakakaranas na sila ng tagutom sa Israel at lahat sila ay maaring mamatay. But because Joseph became the governor of Egypt, the whole nation, the whole people of Israel was saved. Nailigtas po sila sa taggutom, sa famine, dahil naroon si Joseph. Hallelujah. Hallelujah. Amazing story. Na kung marirealize lang natin, mga kapatid, sometimes, kapag dumarating sa buhay natin, sa buhay ninyo, yung mga mabibigat na sitwasyon sa inyong buhay, may mga problema, pagsubok, hindi kayo dapat sumuko. Amen? Hindi kayo dapat mag-give up sa inyong pananalig at pananampalataya sa Diyos. Dahil alam natin, na mayroong layunin ng Diyos. God never abandoned Joseph. Even in Potiphar's house, even in prison cell, God never abandoned Joseph. Para matupad yung kanyang purpose, yung layunin, yung great purpose of God in Joseph's life. The same thing with every one of us, mga mahal na kapatid. Hindi pa tapos ang Diyos kay Joseph noong time na yon. At nais kong sabihin din po sa inyong mga mahal na kapatid, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay ninyo. Never tayong iniwanan ng Panginoon. He promised us that He will never leave us nor forsake us. Kaya kapag tayo ay nakakaranas ng pagsubok sa ating buhay, mga hamon sa buhay, don't give up, don't quit trusting God, hold on to, sapagkat hindi pa tapos ang Diyos sa ating mga buhay. May layunin ng Diyos. May purpose siya na nais niyang gawin sa ating buhay.
Meron siyang mga lesson na itinutupi kung bakit pinapadaan niya tayo sa mga ganong pagkakataon. Maaring that is the testing of our faith. Maaring kaya tayo pinapadaan ng Diyos sa mga ganitong situation because that is His process to mold us so that we will become the person that He wants us to become. Second example, si Apostle Paul in Philippians chapter 1 verse 12 to 14. Nais kong basahin lamang po sa inyo. Sabi dito, "Now I want you to know, brothers and sisters, that what has happened to me has actually served to advance the gospel. As a result, it has become clear throughout the whole palace guard and to everyone else that I am in chains for Christ. And because of my chains, most of the brothers and sisters have become confident in the Lord and dare all the more to proclaim the gospel without fear." Si Apostol Pablo ay nakulong. He was in prison. He was in jail. Ano po ang kanyang kasalanan? Ano yung kanyang krimen? Nangaral lang naman siya ng salita ng Diyos. He preached the word of God. He proclaimed the word of God. And because of that, he was put into jail. Ano? Pero alam po ba ninyo, di ba, normally kapag ikaw gumagawa ka ng tama, you're doing good, you're doing what is good for other people, or yung para sa iyong pamilya o para sa iyong sarili, at alam mo para sa Panginoon, and then naging masama yung resulta sa iyo. Di ba? Napasama ka pa. And then, normally, ang sasabihin mo, sisisihin mo yung sarili mo, kaya yung Diyos, "Lord, bakit mo ko pinabayaan?" Apostle Paul could complain about that. Pwede niya sabihin na, "Panginoon, bakit mo ko pinabayaan? Nangangaral lang naman ako ng salita mo. No? I am doing my job as a missionary. I'm just proclaiming the word of God to the people so that they will hear the word of God. They will be saved. Ginagawa ko lang yun. Bakit ako nakulong? Bakit ako nandito ngayon sa isang prison cell?" Pwedeng magreklamo si Apostle Paul. For all the people during that time, Apostle Paul could have complained about his situation. Pero hindi po siya nagreklamo. He never complained about his situation. But rather, he thanked God. And he said that, "I praise God, I thank God because of my situation. Because I am in jail, I am in prison, I am in chain, I was able to proclaim the gospel of the Lord Jesus Christ. And many people heard the gospel and they were saved." Nakita niya yung negative situation niya ay kayang gawin ng Diyos into a positive situation. Praise God. Alam niyo po ba, mga mahal na kapatid, God is the only one can turn the negative things into a positive thing. God is the only one who can turn the test into testimony. God is the only one who can turn the trials into triumph. God is the only one who can turn the victim into a victor. Ang Diyos lamang ang may kakayanan na baguhin ang ating situation, masama man ang ating sitwasyon, pero kayang baguhin ng Diyos para sa kanyang pangalan, sa ikararangal ng kanyang pangalan. Amen po ba? Do you believe that God can do great things in your life? Naniniwala ba kayo, mga mahal na kapatid? Naniniwala ba kayo na kahit anong situation natin ngayon ay kayang gamitin ito ng Diyos para sa kanyang dakilang pangalan, para mag-glorify kanyang pangalan? And that is exactly what happened to Paul. Yung kanyang prison experience, yung pagkakakulong niya sa jail, yung pagkakatanikalan niya ng kanyang mga paa at kamay, ay tiningnan niya as a positive thing. Hindi siya nagreklamo sa Diyos. Sa halip, nagpasalamat siya sa Panginoon. Siguro, mga mahal na kapatid, is just a matter of our perspective in our lives. Madalas kasi ang ating perspective, puro negative lang tayo. Negative, puro masama, puro negative ang nakikita natin. Kaya pati yung attitude natin nagiging negative, pati yung mindset natin nagiging negative. Nagiging nega na tayong lahat. No? Dapat mga mahal na kapatid, let us learn how to become positive. Yung ating outlook in life, yung ating perspective, how we perceive things.
Maaring mga bagay na nararanasan natin ay kaparaanan ng Diyos to test us, to strengthen our faith, to mold our faith, and yung bagay na yon ay pwedeng gamitin ng Panginoon para mas lalo tayong lumapit sa Kanya. Para lalo tayong magtiwala sa Kanya. Para lalo tayong manampalataya sa Kanya. The more we experience difficulties, we learn how to be humble and we learn how to call upon God. Kapag tayo ay tumatawag sa Panginoon, we learn how to come closer to Him. Tayo yung lumalapit sa Diyos. At binabago ng Panginoon yung ating karakter, no? Na dati we depend on ourselves, pero binabago ng Panginoon, natututunan natin magtiwala at magdepende sa ating Diyos na buhay. Let us see another slide. Response to every circumstances. I want you to take note of this. Pwede niyong isula, pwede niyong picturean. Number 1, response to every circumstance. Kapag may mga circumstance tayo sa ating buhay, I want you to understand, I want you to remember these 3 things. Number 1, hold on to God's promises. Amen? Hallelujah? Hawakan ninyo, panghawakan natin ang mga pangako ng Diyos. Siya ang nangako sa atin na ang Diyos kailanman ay hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Maaring iparanas sa atin ng Panginoon, ipapadaan niya tayo sa isang malakas na bagyo sa buhay natin. But let us remember this, kahit tayo ay dadaan sa isang malakas na bagyo, kasama natin ang Panginoon. That is a good thing about that. Amen po ba? Kasama mo ang Diyos. Anuhin mo ang maaliwalas na panahon kung hindi mo naman siya kasama. Mas gugustuhin mo yung biyaheng mahirap, biyaheng may hamon, may challenge, pero kasama mo siya sa bangka mo. Amen. Jesus is on your boat. And then secondly, keep trusting the Lord's process. Parang yung mga nangyayari sa buhay natin, sa buhay mo, ay yan ang proseso ng Panginoon. To change your heart, to change your mind, to mold you, so that you will become a man and a woman of faith. God is teaching us to be humble. God is teaching us to depend more on Him rather than depending on ourselves. Number 3, learn to be grateful in every situation. Matuto tayong magpasalamat sa lahat ng bagay. Alam nyo, kapag marunong ka magpasalamat sa lahat ng bagay, sa lahat ng circumstances, nagiging magaan ang takbo ng buhay. Totoo po yan. Totoo po yan. Thank God when it is raining. Thank God when it is shining. Rain or shine, you must thank God. Magpasalamat ka kung ang ulam mo ngayon ay tuyo, baka bukas, lechon na. Amen? Magpasalamat ka kung ang ulam mo ngayon ay bagoong, isinasawsaw mo sa, hindi pala yung bagoong isinasawsaw. Yung talbos ng kamote, sinasawsaw sa bagoong. Sarap nun. Ang daming mayaman naiinggit sa ating mga mahirap o sa mga mahirap kasi hindi nila magawa yun. Puro na lang lechon, puro na lang kaldereta. Ano ba naman ang ulam natin? Puro putsero, mga ganon. Gusto ko naman talbos. Naiinggit sila paminsan-minsan sa atin. Amen? So, thank God. Salamat kung may tuyo. Salamat kung may konting sabaw. Salamat sa itlog. Salamat sa talbos. Magpasalamat sa Diyos sa lahat ng panahon. Sa lahat ng bagay na meron sa atin. Kaya nga sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Purihin ang ating Panginoon. Nawa sa hapong ito mga kapatid ay nakita natin na mabuti pa rin ang Diyos kahit ang buhay kung minsan ay hindi. God is still good. Even sometimes life is not good. God bless you all.